Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito po tayo, no, nakakalahating na tayo, 15 days, no, sa August, another 15 days, bare months na. No, malapit na pong lalabas si Whenever I See Boys and Girls. Di ba, Elora? So, dapat, Elora, maghanda-handa ka na rin ng iyong piggy bank para sa December. Marami ka yatang inaanak at mga pinapamangkin. Ano yung pinapamangkin? Mga adopted. Di ba? So, eto po tayo muli, mga kababayan, nagla-livestream na. Nagpi-premiere pa, nag-a-upload pa. O, saan na kayo? Kinakarir na natin ng YouTube. Napakasarap po kasing mang-asar, mang-lait, mang-suplak, mang-boljak, no? Nakakatuwa naman at lagi na rin naman kayo nandyan, yung mga regulars natin, no? Nandyan po yung mga members natin. Shout out po sa inyo, sa lahat ng ating followers, subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng blessings. Kanina po sa ating live stream, si Miss Inet Galsote na taga Ordaneta, Pangasinan, no? Siya po ay nag-share ng kanyang blessing. Yung kanya pong husband nandiyan po sa San Bernardino, California. Kapitbahay lang po namin yan. Malaking county po ang San Bernardino, no? O, tandaan nyo yan. So, mga hindi pa nakakaalam, pag sinabing county dito, may mga city. Yan. Parang San Diego County. Pero may San Diego. May National City. Chula Vista. El Cajon. La Jolla. Ganyan. Mera Mesa. Ganyan. Escondido. Coronado. Ano pa ba? Baka may nakakalimutan pa ako. Yung malapit sa border, San Isidro. Yan. It comprises of city sa isang county. Kaya ganyan po. Okay. So, tayo po ay may mga special guest again. Nandito po si Dilawan. Yan. Hello daw po. At si Super Takas ninyong BP. Hello! At ganun din po sa mga nagbibigay po ng kanilang pang McDonald's ni Adam James. Meron pong bagong meal, no, yung parang combo meal sa McDonald's ngayon, yung tinatawag nilang collector's meal. Ito po ang makukuha ninyo. Yung mga retro ng mga ganyan, no. 6 po ito na baso. Kada isang meal may isa kang makukuhang baso. You never know what you gonna get. Parang sabi ni Forrest Gump, life is like a box of chocolate. You never know what you gonna get. Eto po, buti na lang na ibigay sa akin Coca-Cola. Gusto ko naman ng Coca-Cola. Meron din si Hello Kitty, si Shrek. Ay, si Shrek! Yay! Sabi niya napabilang siya sa collector's meal ng McDonald's. So, ito po, yung mga nagbibigay po ng pang McDonald's ni Adam James, $19. Abonado pa ako. Ate Maite, abonado pa ako. si Lola Carclea, abonado pa ako. Oh. Si Ate Beth, abonado pa ako, Ate Beth. Mamaya daw, pupunta na naman kami dun. Ano ba yan? 6 ito. Oh. Sabi nyo na $20 each. 6 times 12. $120. Grabe. Ilora. Pulubi. Tapos ang kinikita lang natin sa YouTube, wala pang 100. Luging-lugi. O siya, mga kababayan, ng ating pong pag-uusapan ay ito ulit sa MBI. No? Kasi mukhang sikat na sikat ngayon yung regional director ng Davao, no? Yung Region 11 na MBI director. Regional director si Archie Albao. Mukhang may sinabi po, mukhang may dinidibang siya
Nako, you're in a hot seat. Mag-antay ka na lang na tawagin ka sa Kongreso. Paano mo i-defend ang sarili mo? Okay? Kasi may video evidence. Tingnan ninyo ha. Sino ang sinungaling? Sino ang sinungaling dito? Tatlo ang isipin na natin tatlo. Si Albao, si Miss Arlene Stone, o yung nagbalita. Mamili kayo. Tapos, isasama natin dito, yun na namang pinatunayan yung kagaguhan ng mga Davao Police. May video tayo. Talagang tama po si Police Regional Director, no? Police Director Brigadier General Nicolas Torre. Dun sa una niyang sinabi, papakita natin sa inyo yung iba-background natin. At the same time, meron po tayong video na ipapakita sa inyo na kung saan ito pong si Secretary Abalos ay yung nandun po siya sa kanilang budget hearing. Meron pong gustong patunayan kasi mukhang nasoplak siya dito ng isang mambabatas no? Okay? So yan po ang mga topic natin. It's all about the police and MBI kung inyong susumahin. Okay? So unahin natin mga kababayan itong MBI. Tulad po nung huling video natin, yung in-upload natin diyan kanina, nung mga alas 9 ng gabi sa ating bansa, sinama ko na ito, pero reviewin natin, alamin natin itong mga almost 1 minute lang kasi puputulin natin okay? O kung hindi man, ituloy na natin. Okay? So panoorin mo po na natin itong ulat ng teleradyo, serbisyo ng Radyo 630. No? Tingnan natin kung sino ang magsisinungaling dito. Kasi ito taga-balita lang naman sila. Nag-fake news ba ito? Ayan ang tanong natin. Sila ba ay nag-fake news? Tingnan natin. Okay? Apat pang kapwa-akusado ng puganteng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy ang naaresto na. Sinabi sa programang Issue Spotted ni NBI Davao Region Director Archie Albao na nahuli na sina Crescente Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes sa kanilang sunod-sunod na operasyon. Dahil dito, arestado ng lahat ang 5 kapwa-akusado ni Kibuloy matapos unang naaresto si Pauline Canada noong Hulyo. Ayon kay Albao, patuloy ang pagtugis kay Kibuloy na may patong na 10 milyong piso para sa kanyang ikadarakip. Nauna nang sinabi ng Davao Region Police na nasa loob pa rin ng compound ng Kingdom of Jesus Christ si Kibuloy na naharap sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na walang piyansa. Sa mga operations na ito, meron po tayong nahuli na 5 co-accused po ni Pastor Kibuloy. Dati lang po ang nakahuli sa NBI. Itong pag-serve natin ng mga sunod-sunod na warrant of arrest. Pabalik-balik po kasi hindi naman po magkasabay itong mga inisyong warrant of arrest. Headline! Ganon! So yan po mga kababayan, nung pinanood ko ulit ito, doon sa first 32 seconds, sinasabi nung nag-uulat, o sinabi nung nag-uulat na nadakip na daw po yung 4 pang akusado. Sinabi niya rin na nasa kustodiya na ng pulis yung si Pauline Canada. So, ibig sabihin, napag-alaman nila. Kung baga, sabi nung si Albao, nahuli na namin yung 4 pang akusado. So, therefore, 5 na. Diba? Dahil daw sa sunod-sunod na operasyon. Ayun ang sabi nila doon sa nagbabalita. Tapos, pinasukan nila nung isang audio na ang nagsasalita na may transcript doon, si Archie Albao, na sinasabi nilang niyang nahuli na daw yung 5. O teka muna, ano yung pinagsasabi niyang 5? Diba? Parang bigla na lang isiningit. Pero siguro yun, in-interview si Albao. Ang tanong, kailan pa siya na-interview noon? Yung bang ura-urada? Kasi, kung iisipin nyo mga kababayan, bakit hindi pinakita yung muka ni Albao na siya mismo nagsasalita na sinabi niyang, nahuli na po namin yung 5 sa sunod-sunod na operation at magkakahiwalay po kasi yung warrant.
Eh bakit doon sa sinasabi niya, 5 na yung nahuli nila? Eh yung sa una, di bang alam natin talaga 4 na lang eh. Di ba may inconsistency? Tanong natin, baka iba naman yung nailagay na audio nitong Radyo 630? Di po ba? Sa palagay nyo, sino ang may mali dito? Kasi yung first 32 at 40 seconds, sinasabi nung nagre-report, nahuli na yung 4 na remaining. Kasi yung isa nasa kustodiya na ng PMPCIDG. Biglang pinasok yung code card, tapos nagsasalita si Albao. Sabi niya, nahuli na po namin yung 5. Kami lang pong MBI ang nakahuli niyan. O di ba doon sa previous vlog natin, pinakitaan ko kayo ng isang article sa Sunstar Davao na sinasabing nung April pa 2024, 4 months ago na article ng Sunstar Davao, na totoo nga yung sinasabi ni Albao na kung saan nahuli nga yung 3, yung 2 sumuko. Pero pinakawalan din nila. Nag-bail sila. Pero nung lumabas yung warrant of arrest na qualified human trafficking na walang bail, nagtago na sila. Hindi na sila mahanap. So therefore, there is inconsistency in this report. So hindi natin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo, sino yung bubudol sa atin. So kayo po umusga mga kababayan. Sa aking opinion, baka nagkamali lang itong teleradyo serbisyo. Baka lang opinion ko lang po ito. Baka naman nagkamali lang sila nung inattach, nakuha nila yung ni Albao. Pero imposible, hindi po dinidelete eh. Hindi po yata tinatanggal ng teleradyo ito. Kumbaga pinaninindigan nila na yun ang sinabi ni Albao sa kanila during the interview nung host. 'Di ba? Sabi ni Albao malinaw, 5 po ang nahuli namin at kami lang MBI, pinagmamalaki niya pa. Kaming taga MBI lang ang nakahuli ng 5 sa sunod-sunod naming operation. Magkakahiwalay po kasi ang warrant. So ibig ba sabihin ni Albao, kumbaga nalito siya? Hindi niya alam yung sinasabi niya, kumbaga yung kaisipan niya yung nandun pa nung April 2nd. O di ba? So ano nga yung mangyari dito? Kaya nga tinatawanan siya ni Arlen Stone dun sa vlog nila ni vlogger Armandin. Tinatawanan siya, nag-fake news ka. Kasi bakit fake news? Hindi natin malaman kung sino talaga ang fake news dito, yung teleradyo o si Albao. O pareho sila. Hindi ko po pinamimili ko kayo. Nagtatanong din tayo mga kababayan. Yung pong akusasyon na nagbigay si Arlen Stone kay RD Albao, bahala na sila doon. Kung gusto ni Albao na idemanda si Arlen Stone, idemanda niya. Kung gusto rin ni Albao na idemanda itong teleradyo, idemanda niya kasi kumbaga mali yung nire-report ng teleradyo. Nasa sa kanya na yan. Paano niyang gagawin niya dyan? Pero tayo, napanood natin yung video. Pasensya naman po, teleradyo, video nyo po yun. Yun lang po ang kinukuhanan naming mga vlogger. Sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo? Kayong 3, si Arlen Stone, si Albao, o si teleradyo 630. Di po ba? Ngayon, ang nangyari dyan, meron po tayong papakitang article sa inyo, mga kababayan. Kasi, sumagot na po si RD Archie Albao. Dito po sa Newsline Philippines, sinabi niya, NBI 11 debunks reports of arrest of Quiboloy's co-accused. Dinibang daw po niya. Sabi niya, hindi totoo yan. Didibang natin. Ayan po ang sabi. That's not true. Stated National Bureau of Investigation 11 Regional Director Archie Albao as he firmly denied reports claiming that the accused of fugitive televangelist Apollo Quiboloy has been arrested. Quote, fake news yan. Yan ang sabi niya, teleradyo, fake news pala kayo. Ano gagawin ninyo? Should Archie Albao ask teleradyo to take it down and apologize o idemanda niya? Diba? Kasi fake news Nakakasira sa kanyang pagkatao yan at bilang isang regional director. Marami na nga pong nagkokomento Ako rin nagtatanong, nabudol nyo ba kami? Ano yan, palabas lang? Ano yan, para lang ba sa kwarta yan na milyon?
Ano, o di kaya nasuhulang kay ni Kibuloy? Kasi nang sabi ni Arlene Stone, are you protecting Kibuloy because nasuluhulang kayo? O di ba? O ito na, sabi niya, fake news yan. Hindi namin nahuli yung 4 na co-accused ni Kibuloy. It is not true. O, ano pala yung ipinasok doon na audio at quote card ng teleradyo? Di ba, mga kababayan? O, ano yung sinasabi mo doon? Narinig ninyo? Di ba? O, Albao explained that a search operation was conducted at Kibuloy's Kingdom last Friday afternoon, but none of the individuals were found there. O, paano nangyari yon? Yung sinasabi, ha? Yung sinasabi doon sa teleradyo. Pinakita natin sa inyo. O, i-clarify mo yon. Bakit ganun ang ibinalita ng teleradyo? Pero sinasabi niya, fake news daw po. Diba? Sa akin siguro, ito lang yung aking opinion ha. Baka naman, nagkamali. Sino sa kanila ang nagkamali doon? No? Whether yung teleradyo or yung si Archie Albao. Sumamili kayo. Diba? Kasi hindi naman, wala naman yatang sinasabi dito si Archie Albao na ididemanda niya ng yung paninira ng tawang teleradyo eh. Diba? Dinig na dinig naman. Oh. Ha? Recent online reports suggested that 4 other respondents in Kibuloy cases, yung mga Canada and Jacqueline Roy and Sylvia Simanes had been arrested. Yan. The NBI has been actively pursuing leads to the ongoing cases against Kibuloy. O, ayan. Kasi ang punto nila doon, tulad na sinasabi ko sa previous vlog ko, ang dala-dala nilang arrest warrant ay yung Quezon City. Arrest warrant galing sa Quezon City Regional Trial Court na kung saan yung po ay para sa sexual charges. Bailable yun. Hindi nila sinabing hawak din namin yung isang warrant of arrest na galing sa Pasig Regional Trial Court na qualified human trafficking na walang bail. Di ba binasa natin yung isa sa Minda News, sa Malaya Business Insight at sa GMA News Online? Puro Apollo Kibuloy eh. Hindi sinabi para dun sa 4 kasi yung 4 nakapag-bail na yan eh. Inaantay na lang nila na tawagin sila ng korte, ng QC. Pero yung tinatakbuhan nila, yung tinataguan nila, yung sa Pasig Regional Trial Court na non-bailable, qualified human trafficking. Yan din ang tinatakbuhan ni Kibuloy. Pero, eto nga magtataka kayo, bakit ang tanging naglabas lang ay ang teleradyo serbisyo o yung Radyo 630? Bakit hindi pinick up ng mga malalaking stream media? Di ba? So sa palagay nyo, sino ang nagkakamali dito? Di ba? Bakit walang binalita sa GMA News, sa Inquirer? Kasi ang sinabi lang ng Inquirer, yung breaking news, na nakapasok nga ang MBI sa loob ng Kojic compound without any disturbance, without any yung kaguluhan, resistance, ganun. Kumbaga malaya silang nakapasok. Ang sabi nga ni Arlene Stone, para lang daw silang nagturis. O, tapos isiniwalat niya na inabutan ko yan, kaya ganyan. O, di po ba? Tama, mali. So sa palagay nyo mga kababayan, paano i-explain ito ni Archie Albao? Kailangan niya bang pagsabihan yung teleradyo? Bakit yun naman ginanyan? Ang sabi lang niya, fake news. Oh, hindi namin nahuli. So therefore, ang nag-ano nito, yung teleradyo, kung ako iisipin ko, kung sinasabi ni Archie Albao na fake news yun, bakit hindi mo linawin dito? No? Kung napanood mo man yung video, kung napanood mo man yung video nung teleradyo, ito, isingit ulit natin. I-play ulit natin mga kababayan para malinawan tayo ha. O, ulit-ulitin natin, Ayan, hanggang dun lang sa portion na yung matapos magsalita si Archie Albao. Ulitin natin para makuha nyo yung pinupunto natin. Sino ang nagkamali dito? Si Archie Albao o si teleradyo? At ang tanong natin nung una, sino ang nagsisinungaling? Isama nyo si Arlene Stone. Okay? Kasi pinasisinungalingan din nung boss ni She said, he said. Ganun po ang labanan until an evidence shows something that the other one is guilty. O, ayun, di ba? Ang malalaman natin yan,
no, kung itutuloy ni Ace Barbers o sino man sa congressional hearing. No, kasi gusto na po ni Barber. Ako din gusto ko ring malaman talaga. O ito, panoorin nyo ha. Examinin nyo maigi. Ha? Lalong-lalo no dun sa part na kung saan nagsasalita si Archie Albao. Apat pang kapwa akusado ng puganteng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy ang naaresto na. O nakita nyo? Apat. Apat pa. Sinabi niya apat, hindi niya sinabing 5. So therefore, alam nila. Yung remaining na pugante na kasama ni Pauline Canada ay 4. Kaya sabi nung ito. Ha? 4. Diba? So malinaw, 4. Yan ang nire-report nila eh. Kasi after nang papasok nila yung Kojic compound. 4. Oh, malinaw. Okay? So ibig sabihin, may source sila. May pinanggagalingan yung balita nila. May nakapag-report sa kanila, meron sila sigurong intel o chuchu na huy, nahuli na yung 4. Nahuli na. Oh, ang tanong, nasaan yung video? Kung nahuli yung 4, bakit hindi ilabas ng regional director ng MBI para ipapress con? Di ba? Ganun naman talaga dapat ang ginagawa. Ipipresenta. Tignan nyo yung ginawa ni Santiago dun sa 8 scammer na nahuli nila sa online scamming. Ha? Di ba pinakita nila pero mga nakatalakbong, mga punyeta naman yung mga yan. Bakit nyo hindi pakita mukha ng mga yan? Ang kakapal ng mukha na gumawa ng krimen tapos pag nahuli, pipresenta, tatakpan nyo ang mukha? Ano yon? Disgraceful? Ano, pinoprotektahan nyo ang human rights nila? Hindi nyo man sila sinaktan eh. Kasalanan ba ng taong bayan na malaman kung sino sila? Ha? At kahit papano, mapagsabihan ng di maganda. Mga gago eh. Di ba? O balik tayo dito. Ibig sabihin, itong nagbabalita, nakakuha sila ng first-hand info. Uy, nahuli yung 4. 4 na nahuli na remaining eh. Sabi niya eh. O di ba? O ito, tuloy natin. Sa programang Issue Spotted ni NBI Davao Region Director Archie Albao na nahuli na sina Crisente Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes sa Oh, ayan. Sa isang radio program daw nila, sinabi ni Archie Albao. Oh, kita nyo? So therefore, kanino galing yung impormasyon na nahuli nila yung 4? Sabi daw ni Archie Albao dun sa isang programa nila na mismong siya nagsabi na huli na yung 4. Ha? Kung nahuli pala ni Archie Albao, nasaan na sila? Oh, sige, tuloy natin. Sinabi sa programang Issue Spotted ni NBI Davao Region Director Archie Albao na nahuli na sina Crisente Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes sa kanilang sunod-sunod na operasyon. Dahil dito, arestado ng lahat ang 5 kapwa-akusado ni Kibuloy matapos unang naaresto si Pauline Canada noong Hulyo. Ayon kay Albao, patuloy ang pagtugis kay Kibuloy na may patong na 10 milyong piso para sa kanyang ikadarakit. O ayan, ayon pa kay Albao, ayon kay Albao, sabi nung host kung nagkakamali dito yung teleradyo, sana nagdemanda na. O di kaya nag-request na si Albao ng takedown ng video. In-interview daw siya sa isang segment O, sinabi ni Albao, arestado na lahat. Kasi yung 4 na huli na, remember yung isa si Pauline Canada nasa kamay na ng mga PNP. O, sabi niya yan. Mismong bibig niya. 'Di ba? O, eto pa, tuloy natin. Sa mga operations na ito, meron po tayong nahuli na 5 co-accused po ni Pastor Kibuloy. Sabi lang po ang nakahuli sa NBI. Itong pag-serve natin ng mga sunod-sunod na warrant of arrest. Pabalik-balik po kasi hindi naman po magkasabay itong mga inisyong warrant of arrest. O ayan, idinuktong na lang po. Idinuktong na lang itong boses niya, saka ito, yung quote card na ito. Pero tignan nyo yung date ng pagre-report, August 14. So kung na-interview siya nung isa, siguro ito yung sinasabi niya, no? Yung sinasabi nung host na nagbabalita na sa isang segment nila na-interview si Archie Albao. Ang sabi niya, nahuli na po yung 5 co-accused. Kami lang po ang nakahuli sa MBI. Mali ka. Baka ang tinutukoy mo, Archie Albao, noong April 2024 na kung saan 3 ang sumuko, 3 ang aresto, 2 ang sumuko. Yun ang 5.
Kasi hindi naman kayo ang nakahuli kay Pauline Canada. Ang nakahuli ay pulis, hindi po NBI. Namali dito. Sa palagay nyo, sino nagkamali dito? Si Albao o itong teleradyo? Hindi man lang kinorek nung host. No? Pinutol na eh. 'Di ba? Parang may something na biglang pinutol. Bakit hindi tinanong kaagad? Hindi tinanong man lang, hindi man lang kinlear nung host si Albao. O, teka muna po. Hindi naman po lahat kayong nakahuli niyan. Kasi yung isa PNP po. Ganun po dapat, 'di ba? Kaso naputol na eh. 'Di ba nakuha nyo? Sabi niya 5 co-accused. Yung ipinakita nating article sa inyo sa Sunstar Davao article, 3 arestado, 2 kusang sumuko, that's 5. Pero yung latest, isa lang ang nahuli na nagtatago. Sino? Si Pauline Canada. Nasa kamay ng PNP. O yung bang PNP? Sakop niya ang MBI? Hindi naman po, di ba? Kaya sa palagay nyo, sino nagkamali dito? Sino ang hindi naglinaw? Ayun ang tinatanong natin mga kababayan. May loss in translation dito. May miscommunication. Yun po yan. So sa akin pong opinion, kailangan sino ang dapat magpaliwanag. Dito, si MBI Regional Director 11, Archie Albao, sinabi niya fake news. Ano naman ang sasabihin ng teleradyo serbisyo? Baka may update na sila. Pwede bang i-call out yan ni Albao? Oy, mali naman yung report nyo, ayusin nyo. Hindi ko sinabi yung baka nakuha nyo yung interview nyo sa akin nung yung 5 ang nahuli namin. Hindi namin kinikredit yung isa. Kasi PMP yun eh. Diba? O kayo nga, sipin nyo, MBI ba nakahuli kay Pauline Canada? Hindi, PMP. At wala siya sa loob ng Kojic na sa isang bahay daw siya, malapit nga lang daw sa police station. Ay, nako, ayun ang sabi lang ni Archie Albao, fake news yan. Hindi namin nahuli yung 4 na co-accused ni Kibuloy. It is not true. So therefore, kung pagbabasihan natin tong statement ni Albao, ang nag-misreport, nag-misinterpret ay ang teleradyo. Di ba? May sinister act ang teleradyo? Nagtatanong lang po ha. Okay, so kayo, anong masasabi nyo? Sa akin dito, kailangan mag-explain din, no? Si Albao. Kung talagang na-interview siya ng teleradyo. At ganun din ang teleradyo serbisyo, mag-explain. Baka, di ba mga kababayan? Sipin nyo, kung saan tayo nang gagaling. Kaya ang laking nito, sarsuela mga kababayan, hindi natin alam ang totoo eh. 'Di ba? Yung MBI director si Santiago, sige, tauhan mo 'yan. You stand by with your stand by your man. Siguro he will stand by with his men until such thing na mayroong mapatunayan doon sa House of Representative hearing. Darating at darating tayo diyan sa exciting part. Kasi diyan sa mga congressman natin, they are good. They are so good. Look at Harry Roque. Napalabas ang katotohanan. Mga batikang lawyers yung iba diyan, tulad ni Batangas Representative Luistro, si Representative Acop, retired police general, yung isa yung Padua ba yun? Nakalimutan ko, yung maliit, pero feisty din eh. Si Dan Fernandez, si JJ Suarez. Magagaling po ang ating mga HOR, no? Kahit na sila Manuel, yari din si Abalos. Mamaya titignan natin yun, no? Okay? So kayo, ano sa opinion ninyo, mga kababayan? Sino ang nagkamali dito? Sino ang nagsasabi ng totoo? Si Arlene's Stone about yung payola. Pero dito sa pagre-report, sino ang nagkamali? Sa palagay nyo, umiiwas lang o damage control si Albao dahil nagkamali siya, hindi niya pinalo through. Kasi ini-interview ka ang pinag-uusapan natin ay yung ginawa niyong raid. Bakit ka napunta dun sa 5 co-accused? Isipin niyo, di ba? Is he thinking about the past, not the recent raid na ginawa niya? O matagal na yung interview na yun, nagkamali lang ang teleradyo? Yun ang mga senaryo natin. Di ba? Kasi kung nahuli nila yung 4, isipin nyo,
ilalabas nila. O kung moro-moro lang yan, matagal na nilang nahuli, tapos sabi, punta ka dun sa Kojic, kunwari magre-raid kami, tapos pag nahuli namin kayo, ilalabas namin kayo. Pero walang nangyari. Sabi niya, hindi po namin nahuli yung 4. O so therefore, sabi niya, he said, fake news. Ano naman ang sasabi ng teleradyo? Ano ang statement ng teleradyo? Naghahanap po ako kanina, wala naman akong makita dito. Na ano nila, na news. Ha? Tingnan natin, teleradyo serbisyo. Ito, teleradyo serbisyo. Titingnan ko lang sa YouTube nila, mga kababayan. So far, wala pa akong nakikita na parang pagtatama, no? Na nagkamali sila. Wala po Puro po ito. Wala po, puro Duterte ito na pinagalitan daw ni Duterte ang mga pulis. Pakialam mo naman Duterte, let's ka. Dami mo alam, just shut up. Freaking moron. 'Di ba wala po walang pagtatama Ito lang sabi dito, NBI Chief, Trust Regional 11 Director to arrest Quiboloy and amid allegations. So, wala po. So probably, teleradyo serbisyo, correct nyo ako kung nagkakamali ako at magpasubali na ako, you are standing doon sa report ninyo na yon, yung pinakita nating video, no? Pasensya naman po kung mali ang ating interpretasyon, pero sa akin, pinaninindigan siguro po ng teleradyo serbisyo itong kanilang ulat. Na sinabi ni Archie Albao, nahuli daw nila yung 5. O baka nasa lalaland ang utak ni Archie Albao that time. Pero sabi ni Archie Albao, diyan sa newsline masakit po likod ko, kaya ako naaganto. Sakit po talaga. Mag-isang buwan na to. No? Newsline Philippines, yun, nandiyan po. Sabi niya, fake news, hindi totoo yan. Di ba? Damage control ba? Magantay tayo ng isang buwan. Lalabas din yung 4. Bire mo, pag nahuli mo yung 4, 4 million pesos. Tama? Magkano yung 4 million pesos? Ha? Ilora, $80,000. Uy, ang laki niyan. Isang buong Tesla na yan. Mahal po ng Tesla. 70,000 yung lang yan, yung parang pagong yung itsura niya. Eto, labas na tayo dyan sa NBI Director. Punta naman tayo sa mga kapulisan. No? Unahin muna natin itong juicy na kung saan video po na anong tawag dito? Na dinidepensa po ni Secretary Benhar Abalos ang kanyang budget sa HOR. Yun nga lang, itong si Manuel kasi may mga insinuation. No, actually, dalawa yung video pero yung isa sabihin ko na lang, no? Baka nandito rin mababanggit din ni Sec Abalos, no? Ito ang mapapansin ninyo no? UNTV, maraming salamat po. Pahiram po ng inyong video. Panoorin po natin itong pagdepensa ni Secretary Abalos ng kanyang budget at yung kanyang sagot sa mga akusasyon ni Kabataan Party List Manuel. Anong masasabi mo sa kakampi mo? Ha? Ayos yan. Eto po. Hindi ho kami ganon. As far as Kibuloy is concerned and the others, ginagawa namin. In fact, dinimanda po kami on record. Nakadimanda po ako ngayon, ang PNP, dahil sa pag-raid po namin sa Kingdom of Jesus. And we are going to answer these accusations against us. That's for the record. Hindi po kami ganon. Maski sino po, hahanapin po namin. Hindi selective o walang pinipili ang pagpapatupad ng arrest orders ng Philippine National Police o PNP. Ito ang binigyang diin ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos sa House Committee on Appropriations para sa pagdinig sa 281.3 billion pesos na panukalang pondo ng Department of the Interior and Local Government at attached agencies nito para sa taong 2025. Kwestiyon sa hearing ng isang mambabatas kung bakit hindi pa rin naaaresto hanggang ngayon ang ilan sa mga wanted personalities tulad ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy at si dismissed Bamban Mayor Alice Go.
na kapag mga big personalities talaga, parang hirap-hirap na arestuhin ng PNP. Pero kapag ordinaryong tao, ang dali lang na hulihin tsaka maging biktima pa ng red tagging na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. So, kailangan talagang mag-ayos. Ayon naman kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil, hindi sila tumitigil sa paghahanap sa mga ito. Continuous po yung investigation namin and continuous po yung tracking po natin. Not only the Philippine National Police but all the agencies involved. Special po yung Bureau of Immigrations and of course yung intelligence unit po natin from National Security Agency because these are people. With regard to Kibuloy, ganun po rin po yung ginagawa namin. Tuloy-tuloy po rin po yung surveillance namin doon sa area po. In yung location po ng 5 tao na hindi po pa nahuhuli. Kasama po ni fugitive Apollo Kibuloy. Muli namang ipinanawagan sa Kongreso na alisan na ng pondo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC kasama ang barangay development programs nito. Ayon kay Congressman Manuel, dapat ilagay na lang ang pondo nito direkta sa national government agencies lalo na't wala ni isa sa 885 na barangay development projects ng task force ang naipatupad sa taong ito. Nasa 7.8 billion pesos ang 2025 proposed budget sa NTF-ELCAC. For 2024, the DBM just released the amount to our local government units. That's why our LUs are still in the process of procuring the projects. Samantala, iginiit naman ng DILG at PNP na hindi nila kailanman naging polisiya ang red tagging. I have to look po dun sa sinasabi niyo but ano po na natin, we just follow yung rules po ng presidente natin. We don't want to red tag anymore. Yun po yung kung nangyari po yan, we have no idea but I will investigate po kung nangyayari po yan. But right now, we don't have any report na ginagawa po namin yan. Tiniyak naman ni Interior Secretary Abalos na kung may ganito mang ulat ang isang academic community ay agad nila itong sisiyasatin. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Okay, yan po no. Dumipensa po si Sec Abalos at si PNP Chief Marbil. Kasi that's a budget hearing nila, no? Ng DILG with their corresponding mga agency under ng DILG. So, dalawa po ang isa sa mga na-topic dyan, yung red tagging at yung NTF-ELCAC. So, therefore, ang talagang magtatanong dyan ay yung mga makabayang black, the likes of Manuel. Okay. So, yung sinasabi niyang pag matataas ng mga tao, ganun po talaga. No, para ka namang bago ng bago, Manuel. Why? Because they have power and money to do so. Pag ordinaryong mamayan talaga, wala silang magawa eh. Lalo na yung mabababa. Norm na sa atin eh. Why? Because of those powerful men. Those connections. Alam mo rin yan, Manuel. Di ba? Ikaw nga pasalamat ka lang eh because of your baseless accusation to the president. Naalala mo yun? Yung nagsisisigaw ka doon? Di ba? Ano ka eh, ang tawag doon, uncongressman-like, na andun ka, nagngangaw ka, congressman ka. Buti nga, hindi ka kinasuhan eh, sabi nga ni Enrile, dapat nga kasuhan ka eh. Diba? Because you are accusing the president of doing something that he did not do, na hindi niya ipinag-utos. Kaya ka tumigil, diba? Siguro napagsabihan ka. Baseless accusation ka, just in case lang. Just in case lang, ikaw ay makasuhan, ano i-invoke mo? Ano i-invoke mo? Ha? Immunity. Bakit? You're in the parliamentary immunity. Di ba? Oh, kung matapang ka, if you are not the likes of these powerful connected people, pag merong nagkaso sa'yo, just in case lang, will you revoke your parliamentary immunity while you are in Congress? Yun na nga lang pagtawag sa'yo. Iniimbitahan ka rin ni Bato na umatin sa kanilang hearing tungkol dyan sa recruitment ng mga New People's Army. I guess you will not go, you will not attend. And vice versa, sila Bato, ganun din. Why? Because of your parliamentary courtesy to each other. Diba? You are also know how to circumvent the situation. Pero, ikaw,
no? Magmamalinis kayo, no? You will chastise this agency that you wanna chastise. So kayo malinis? Ikaw malinis? O ano ginagamit mo? Ano ginagamit mo ngayon? Because of your power as a congressman. O, ganun talaga. Ngayon, ang problema lang sa DILG is use their power given by the court to proceed with the capture of those fugitive. Ang pinoproblema lang kasi nitong DILG with the PMP under it is not to harm, not to do any violent confrontation with their fellow Filipinos. They are still, ako galit na rin eh. Gusto ko, ito nyo na yan. Di ba? Pero, pinapangalagaan pa rin, nirirespeto pa rin ang kanilang human rights. Yung po yun. Yung magkaroon ng pagdanak ng dugo sa akitan ng kapwa Pilipino. We don't wanna do that. Ngayon, if you have any idea how to capture these fugitives, ba't hindi mo isuggest sa kapulisan? Tanong ko lang sa iyo, Manuel, meron ka bang idea how to do that without harming and protecting the human rights of those who are resisting and impeding the Philippine National Police to do their mandate, to do their job, to do their task that was given by the court? Meron ka bang idea? Kung meron, di ba matalino ka? Alam ko, mathematician kayo. O, baka gamitan mo ng mathematical formula how to jump over that big fence of Kojic o the velocity and the vertical whatever. Baka pwede. Di ba? Oh, as a lawmaker, what you will suggest a better way for the PMP to do their job without harming their fellow Filipinos by still respecting and protecting their human rights para hindi magkaroon ng sakitan, baka magkaroon pa ng loss of lives. Di ba? Paano? Defiant yung Kojic. Di ba? Ano pa? Si Bantag. Baka may mga nagkakanlong, in defense of DILG, ako kinakastigo ko si Abalos Sinasabihan ko, ang hina naman pala ng intelligence mo. Baka meron dyan mga daga. Alam niyo yung daga? Rat. Yung espiya nitong mga fugitive na ito. Hindi nyo alam nyo, may mga nasa payola dyan na mga intelligence officer, mga police na nasa payola nitong mga puganting ito. Diba? Kaya, hindi umaano ang kanilang intelligence or investigation. Nakakabwisit po talaga. Tama si Manuel. Siguro, visit na rin siya. Pag malaking tao, hindi nyo mahuli. O ganun din kayo pag politiko, di ba? Sipin mo. Sabi ko sa inyo, sabi nga ni Ninang Lisa, hihiramin ko na Ninang Lisa. Give man power and money. Inuulit-ulit natin to. Tingnan nyo kung anong magagawa nila. What they can do about it. What they gonna do about it. How they gonna use their power and money. Lalong-lalo na yung mga politiko, yung may connection sa politiko. Di ba? Yung tinatawag nyong utang na loob. Compadre con mare system. Yan po yan. Kamista, kaeskwela, kabrad, kasis. Di ba? Ang mga wala lang kabrad at kasis, yung mabababa. Yung mga hindi nakapagtapos. Yung mga walang kaya talaga. Na talagang nakikibaka sa hirap ng buhay. Yung hindi nagre-reklamo, basta makakain lang kami ng 2 beses, bonus na kung makatatlong beses kami, may merienda pa. Di ba? Manuel, nisip mo ba yan? Just for you to say something about it, to chastise the PMP or the DILG? Pero alam ko si Sec Abalos, alam niya na yan, darating yan. Pero hindi lang naman si Manuel ang tao sa lower house Di ba? Siyempre, pasok siya. He's just doing his job. Congratulations, Manuel. Good job. Pero ang problema mo, yung red tagging, labas mo kung nag-red tag ang police. Ebidensya.
Sabi mo, evident naman, ilabas mo. Sino nag-red tag sa inyo? Ang nagre-red tag lang sa inyo ay kayong mga sarili nyo. Diba? Ginagalang nga kayo ng pulis tuwing meron kayong mga rally-rally. Hindi na sa panahon ni Pangulong Marcos, Manuel, no? Ang issue mo, red tagging. No? Tapos yung pag-aano sa mga NTF-ELCAC o narinig mo, nag-research ka ba? Yung sinabi nung tagapagsalita ng NTF-ELCAC, kailan lang ni-release ng DBM yung budget ng NTF-ELCAC for barangay development for 2024, eto lang. Kaya delayed ang mga projects. Oh, di ba Manuel, konting research. Wag yung puro ko damag. Ako, agree ako sa NTF-ELCAC because it helps the barangay, the local government units to improve those places that was devastated, that was yung talagang infiltrated ng mga insurgents. Malaking tulong po yan eh. Huwag yun ang ipagkait sa mga barangay level. Marami naman pong tumutulong sa mga iba pang mga less fortunate. The likes of DSWD, ang dami na ngang ayuda. Ipagkakait nyo pa sa mga local government units yan. Kung may corruption, then so be it. Parusahan sila, imbestigahan, di ba? Pero ako, agree po ako sa NTF-ELCAC. Kinakatakot yan eh. Kasi nga, wala na eh. Yung local fronts, guerrilla fronts nila, kukunti na lang po ang insurgents. Kaya nga sabi ni AFP Chief, baka ang target nila by the end of this year, baka isa na lang. No? Di ba? O sana, nanawagan na nga ang Pangulo, bumaba na kayo. It's time. Di ba? O, kaya yan sa akin eh, okay lang yung ganyang balitaktakan. No? Pero, labas ka ebidensya. In reality, ganun talaga. Huwag na tayong magpaka-hypocrite. Real talk na lang. Big people, influential people, rich people tends to circumvent the law. Yan po yan. Kasi of their connections sa mga higher ups. Ganun po yan. Realidad yan. Kahit saan, kahit dito, meron yan. Pero sa ibang bansa, they are being prosecuted to the full extent of the law. Napapatupad. Sa atin, may nagkakanlong. O, ang huling resort mo, takas ka na sa ibang bansa. O di kaya itago ka. Ganun po eh. Because some of them are above the law. Yun po yun. And who are they? Eh di yung the powerful, the rich and powerful and have connections. Yan lang yan. Real talk lang. Huwag na tayong magpaka-hypocrite, Manuel. Alam mo yan. Tagal mo na sa politika, alam mo yan. Di ba? O yan ha, at least si Marbil, tahimik. Sabi niya, kung meron pong na-red tag, sabihin nyo lang po sa amin. O, sabi po ng Pangulo, wala pong red tagging. Di ba? Ang ganda. The approach of the President is holistic. O matagal na nating na-explain sa inyo kung ano yung holistic approach. Di ba? Pangalagaan mostly ang human rights ng bawat Pilipino. Protect every citizen of our country, particularly their human rights. O, eto mga kababayan, alis na tayo doon. Pasok naman tayo dito sa isang pinatotohanan na balita. Pero iba-background natin. Ito po yung tungkol sa mga Davao Police na nagwa-whitewashing na hindi tama yung nilalagay ng mga report ng krimen sa kanilang logbook. Kung maalala nyo ito, itong Mindanao News na report na ito, sinabi po dito ni General Nicolas Torre ng Police Director po ng Region 11 na nung nakita niya yung mga logbook, mali-mali po. Davao Police have been manipulating records to make it appear city has low crime rates. Tama. Kaya pala, nung 2023, sila ang second highest o second safest city in the Southeast Asia. Kasi po, they are manipulating. O di ba? Kaya nga nirelip nila yung 19 station commanders sa kapapalit-palit ng DCPO sa Davao City. Kaya galit na nga si Kupal na Baste. Gusto niya nga daw sampalin itong general na ito. Binalikan siya ng Lacan community ng PMPA, yung mga kamista ni General Torre. Sige, galaw, kumbaga, ibig sabihin sige, galawin mo si Torre. Maghahalo ang balat sa tinalupan. O, di ba? Yan po yun. Ang sabi dito, tinignan niya yung mga book ng yung mga blatter-blatter. Yung sabi niya, hindi tama yung pagre-record ninyo. Kung baga, siguro rape, iba naman ang hinipuan lang, ganon. Baka sabihin theft, iba lang.
Robbery, iba lang, ganun, oh. Kaya nagagalit si Baste, kaya sabi niya, sasampalin ko yun, panaginip kong pangarap kong manampal ng general. O sige, subukan mo, sabi ng Lacan community, subukan mo. Subukan mo. O ngayon, tamimi siya, di ba? Di ba? O ito ang sabi lang ni General Torre, oh. Basahin natin, ah. Yan ang literal na half-truth. Torre added that the blatter validation, a regular mechanism employed by the PMP to verify reported cases, was conducted by subordinates that he brought to Davao with him. Yung mga loyal sa kanya, siyempre, from his previous deployment in Metro Manila to prevent any potential cover-up. Quote, kasi yan sila nagtatakpanan ng mga yan. Masisisiyan nyo ba ako kung mag-isip ako na hindi nila sasabihin ng totoo? O, correct. Tama naman. O, okay, so sabi niya pa, you will not report like this. You will not put it in the records of crime statistic because it is a lost item. But when you read, believed to be stolen inside Beer Plaza near Jollibee, Kalinan, despite diligent efforts to locate and could no longer be found. O mali-mali. Bakit ginagawa yun? Sanay po silang mag-whitewashing. Kaya nga po, di ba ang sabi ng mga Duterte, gusto ko yung pulis Davao ko. O alam na. Alam na. Kontrolado nila ang pulis, mga kababayan. O ngayon, ha? Panoorin nyo tong isang video na ito. Ito sa UNTV. Ha? Latest po ito na nakuha natin, mga kababayan, no? O, ha? August 15, report ng UNTV. Magabisaya man ito, pero meron pong caption, ha? UNTV, once again, maraming salamat po. God bless po sa inyo. Hindi nyo po okay na copyright. O, eto po, papaliwanag dito nitong si Sir. Hindi ko po alam ang pangalan niya. Okay, panoorin natin. We found out also na naagiday mga tawagon na to ng mga misreporting. Because of that misreporting or alleged tampering sa police blotters, one of the reasons why na-relieve ang atong mga pipila ka mga hepe. Kinumpirma ng Police Regional Internal Affairs Service o RIAS 11 na mayroong iilang mga pulis sa Davao City na minamanipula ang record o police blotter. Batay ito sa kanilang investigasyon na nagresulta sa pagkakatanggal sa pwesto ng mahigit sa 100 tauhan ng Davao City Police Office, kasama na ang 19 na police station commanders noong Hulyo. Ayon sa RIAS 11, natuklasan nila ang umano'y manipuladong police blotter sa ilang police stations sa Kalinan, Balyok at Turil. Under investigation na ang mga pulis na sinasabing sangkot sa insidente. Maaari silang makasuhan kapag napatunayang dinoktor nila ang police blotters sa kanilang istasyon. Nagkandak na yung region natin ng investigation, no? I-proven na mayroong tawagin natin misreporting or under-recording base sa insin natin. So, penalize talaga yung may kagagawan if maliciously, not in good faith man lang. Ang misreporting ng blotter report ay maaaring makaapekto sa ulat hinggil sa tunay na antas ng krimen sa isang lugar. Sa record ng Davao City Police Office, nabawasan umano ang crime rate sa lungsod mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Mula 178 cases noong nakaraang taon, bumaba ito sa 128 sa kaparehong panahon ngayong 2024. Kabilang dito ang mga kaso ng rape, murder, pagnanakaw, physical injuries at homicide. Ngunit duda rito ang bagong Police Regional Office 11 Regional Director na si Police Brigadier General Nicolas Torre III at sinabing tila nagkaroon ng dagdag bawa sa crime statistics kaya umano lumalabas na mababa ang crime rate sa Davao City. Anya, dapat hindi minamanipula ang report upang malaman ng tunay na sitwasyon at malapatan ito ng kaukulang solusyon. Samantala, tiniyak naman ng Davao City Police Office na mahigpit nilang imo-monitor at muling isa sa ilalim sa seminar and desk officers ng bawat police stations. Kailangan natin monitor kung sakto ba ilang i-entry dito and then the remarks. Di habang gud ta nagka-problema sa remarks sa giingon ni sir nga for record purposes kay basin nag-base lang puta sa gusto sa complainant. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan po, mga kababayan, pinatunayan na ano nyo yung report ng Minda News, article nila, that is August 1st. 15 days after, nag-conduct ang Internal Affairs Service ng PMP Davao, natagpuan nga nila na may ilan lang naman
No, sabi nga 100 caps eh. No, ilan-ilan lang 'yon kasi ang dami naman 19 stations. O, 'di ba si Bak nga yung mga ano doon, hepe. O, tama lang 'yan. Kasi diyan mo makikita, kaya nga 'di ba second safest city sila sa Southeast Asia noong 2023? Kasi mali-mali. Dinodoktor para makakuha ng award. Ano 'yon, panlilin lang sa mga residente? Kaya siguro yung mga nandyan sa Davao City, sasabihin nila, ang ganda naman sa aming bayan, ganto-ganto. Hindi nyo alam totoong nangyayari. 'Di ba? Wina-whitewash eh. 'Di ba? Hindi lang siguro makapagsalita yung mga taga ibang Davao City because of, the repercussion that they will take about it. Malay nyo, balikan sila, may marading in tandem, ganyan. Di nakakaawa naman. So they're just gonna sip their mouth about it and go with the flow. 'Di ba? Kaya ang nagsasalita, galit na galit yung Basti. Kasi mapag-aalaman na siya ay incompetent. Tanga-tanga, hindi niya alam nangyayari sa bayan niya. Di ba ngayon napalautan siya ng mahigit 30 ba yun na police security nila? Yung security nila. Chumochongki pala. Di ba? Kaya galit na galit sila tapos ang sasabihin lang, political harassment lang yan. Kasi malinis ang Davao. Malinis. Malinis silang magmanipula ng mga kaso. Ayan, ngayon nililinis ni General Torre. Siya ang talagang pinuputukan. Mas maganda namang magsabi na kayo ng totoo. Huwag yung puro sinungaling. Kaya napaghahalata kayo eh. Dahil si Digong sinungaling. Si Tamilmil sinungaling. Ano yung dalawa? Sabi nga nila, yung panganay tamad pala, hindi nagpupunta sa kongreso, tamad eh. 'Di ba? Sabi ni Miguel Nograles, kayo ba nakita niyo na siya dito? Saan siya nagpupunta? Saan ang trabaho niya? Meron bang another building ang House of Representatives? Baka nandun siya. Nandun siya sa parallel universe. Silang dalawang magkapatid na si Kupal na Basti. 'Di ba? Safest city pala ha. Manipulado. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.